Yo, what's up mga Lods? GR New TV again. Ay magpapalit ng shock sa ating Toyota Innova dahil kalampag na siya. So papalit pala ako dyan mga Lods ng shock absorber sa harapan dahil nga malakas na yung kalampag at mumapaling na pag nasa expressway ako. Kung makikita nyo is basang-basa na yung shock absorber. Kaya agad ko dyan tinanggal yung tatlong tornilyo dyan sa itaas na number 12 and then dito naman sa may swing arm niya upper is 17. So nung tinanggal ko na yung dalawa magkabila 17 na tornilyo, nung tinanggal ko na yung 17 na tornilyo is binawahin ko na yung swing arm upper para yun po yung humaharang sa shock absorber pag tinatanggal mo. Para mabilis matanggal, kailangan mo tanggalin yung swing arm upper. So, nung natanggal ko na yung swing arm upper, sinabay ko na rin yung mga nakalagay dyan sa ibaba ng shock absorber, yung mga sensor, and then pati yung sa may fluid hose, nakakabit din dyan sa may shock absorber. Kaya kailangan din tanggalin. Number 12 yan mga Lods, yung dalawang tornilyo dyan sa baba. Para hindi naman kayo mahirapan magtanggal ng tornilyo, is lagyan nyo ng WD-40 para hindi kayo mahirapan. At yun na, natanggal na. Kung makikita nyo grabe na basang-basa na yung shock absorber kaya wala na siyang function. Yung tie rod in, pati rack and pinion, madadamay dahil ito ay hindi na gumagana or hindi na nagbabalance. Kaya kailangan ng palitan. Ang papalitan ko naman, may nabili akong pisa. Ayun, kaya babran. At nilagyan ko na dyan ng marking para hindi mahirapan pagbalik. Kung ano yung posisyon ng pagtanggal mo is yun din ang pagbalik niya sa absorber doon sa coil spring at doon sa may mounting bearing. So yun na, nilagay ko na yung coil spring compressor para naman para mabilis matanggal yung coil spring. Yun na talaga yung ginagamit dyan, special tools. Kung makikita nyo dyan, hindi na umakyat yung shock absorber, at sobrang lambot na siya at hindi na gumagana. Kaya malakas na yung kalampag, lalo na pag nasa hams ka, dumadaan ka dyan sa may expressway. Hanggang ganyan lang siya. Hindi na siya bumabalik. Hindi kaya na yung brand new. Bumabalik yan. Tigas. Yan. Dahan-dahan yan siyang tumaas. Ito parang wala lang. Lambot. Kaya kumakalampag to. Agad ko na dyan binalik yung una-una, syempre same procedure pa rin. Nilagay ko na yung coil spring and then yung sa may boots niya. Kailangan yan, huwag niyong kalimutan yan. Yan na magsasala ng dumi ng shock absorber and then yung shock mounting bearing at sabay na rin yung washer and then yung bushing para hindi mag-cause ng ingay or kalampag lalo na pag dumaan ka sa mga lubak-lubak or sa hams. So kailangan maikabit yung bushing niya, napaka-importante yan para yun ay smooth yung takbo ng iyong Innova at hindi mo marinig yung mga kahit kunting kalampag. At nung nasintro ko na siya at nabalik ko na lahat ng tornilyo at yun ay binalik ko na kung saan siya nakaposisyon doon sa ilalim ng chassis ng Innova at yun ay binalik ko na, same procedure pa rin. Kung ano yung tinanggal mo ganun pa rin ang gagawin. Doon sa may ilalim niya yun ay inuna ko na yung sinuebe doon sa may suspension, nakakabit sa shock absorber. Number 19 na tornilyo yan, kabila isang tornilyo lang yan. And then after nyan, binalik ko na rin yung mga sensor niya at dun sa may nakakabit sa shock absorber, pati yung fluid hose at dalawa lang yung nakakabit dyan sa may shock absorber. Yung ginak ko siya dahil malayo doon sa upper suspension, doon sa may chassis niya, kailangan jack. Ayot, makikita nyo, ayun na, malapit lang siya doon sa ng ginak, nandun na, nakaukma na doon sa may chassis niya. Kaya mabilis lang. Ang tornilyo niyan ay number 17. At kung natapos nyo na may kabit ng lahat ng tornilyo, ay i-check nyo lahat ng tornilyo kung yan ay nakahigpit ba ng maayos. And then kung nasigurado kayo nakaikabit nyo na maayos, okay na yan mga Lods. Ayan lang mga Lods, kung nagustuhan nyo ating video, paki-follow na lang at paki-share at paki-like. Maraming salamat sa inyo mga Lods.